to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tandaan mo ako ang batas! Yes, ako'y nagbabalik na parang hindi naman talaga nawala, di ba? Pero welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas. Pulo ulit tayo. Isa rin to sa sinend sa akin ni Shernan, no? So, yes, pata natin. Bago, wala ko idea rin sa dalawang to. Hindi ko nga alam kung paano ba sabihin niya pangalan na yan. Akala ko kanina drop off, pagkita ko mali spelling, DPR pala. So, The prof. Okay. Teacher pala to. Versus Val. Gusto ko lang mag-shoutout sa mga sumusubaybay ng channel na to. Lalo na sa mga personal kong kilala. Lalo na sa mga personal kong kilala na gusto kong tao. Mga kaibigan ko, mga tropa ko. Shoutout sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Gusto ko lang ikwento sa lahat na syempre, ayoko naman talaga rin masyado mag-share ng personal kong buhay dahil parang kumbaga para sa akin yun di ba? Hindi naman para sa lahat. So, pero kahapon nakasama ko, kumbaga marami ako nakasama kahapon ng mga tropa, kamag-anak, kaibigan na kumbaga masaya ako ngayon dahil yun nga, kumbaga nagkasama-sama kami. Kumbaga hindi lagi na nakakatambay ako sa isang bubong kasama mga puro trip kong tao. So kahapon, lahat na nandun, trip kong tao. So masaya ako. 3 years in na kami sa Canada at kahit papano syempre, kumbaga hindi naman pwedeng forever isolated ka, 'di ba? So mas lumalalim na rin yung relasyon ko sa mga taong na-meet ko dito, ganun. At syempre may mga kasama rin ako dito na kasama ko na sa Pilipinas. So yun lang, kumbaga solid siya para sa akin. Isa yan sa na-take for granted natin growing up, tsaka kapag nasa home court ka buong buhay mo dahil hindi mo naiisip kung gaano ka-special yung mga ganun eh. Pero once nag-relocate ka at magsisimula ka ulit at hindi mo na nakakasama yung majority ng mga nakakasama mo, di ba? Parang doon mo ma-realize na, nga, no? Kumbaga parang ang dami nating moments dati na parang akala mo ganun-ganun lang. Pero ano siya eh, palalim ng palalim sa sistema mo yung mga yun eh. So, yun lang. Masaya ako na nakakapaggawa ako ng memories dito kasama mga gusto kong tao. So, yeah, solid. Yun. Paulit-ulit, pero ganun talagang buhay. Anting-anting, collab namin ng Fatheads. Salamat sa lahat ng skumor. Nakita ko nag-update ang Fathead sa page. Paubos na yung sa Pilipinas. So salamat sa lahat ng kumuha. Isang kamag-anak ko nag-message kahapon. Sinusubukan niya umorder sa US, nasa US siya based. Sinusubukan niya umorder. Parang ubos na rin daw. So hindi ko alam, hindi ko pa nakakausap ang Fatheads sa ngayon. Pero salamat sa lahat ng skumor. At kung hindi ka pa sumuscore, subukan mo na lang. Siguro baka may konti pa. O baka kapag malakas yung demand, malay mo mag-reprint. Ewan ko. Pero yun, gusto ko lang i-plug to. Salamat. Salamat sa lahat ng skumor.
Okay, isa pa yung The Munchies, latest music na parte ako, na may kaluluwa ko. So, yun. Spatan nyo, yun din. Kumbaga, tinrip lang namin yun, experiment. Pero ngayon, nasa mundo na siya. Nasa mundo na ng internet. Doon ko rin nararamdaman na parang shit, astig yung ginawa namin na yun. Special yun at timeless yun. Parang hindi kahit 10 years from now kapag pinakinggan mo yun, parang solid pa rin. So solid sa akin yun. Yun lang. Gusto ko lang mag-share ng konting nasa utak ko. So yung mga yun yung So yeah. Game. Yeah. Pulo, Rapati League. Masakan 5 dito sa Pulo Tangina. HQ, Pulo. Drip god talaga to si Shernan. Ibang dating, pare. Rapid at Hanep. Keep Floating, RX Panda. At yun, sa kano ko may bagong pasok sa Hanep. Pulo. Pakilala ka. Yo, Val, Batang Leyte. Late, Sa kaliwa ko may MC, pakilala ka. Di Prof. Creo. Di Prof. Bulacan. The pro. Bilib ako dito kay Shernan. Tangina, iba rin talagang Wala na ng coin to, si Val. Postura, oh. Di Prof, tara. pero Check! Tineg! bago magsimula, gusto ko magpasalamat kay Shernan. Ito at binigyan niya ako ng ilang re-reviewin. So, siguro alam nyo na hindi itong huli dahil ito yung pangalawa. Di ba? Ang labo naman kung ganun lang. So, magre-review pa ako ng isa. Galing Pulo. O hindi lang siguro isa. Tingnan natin. Kapos kayo, para close tayo lahat. Yo, check! Bakit nga ba mas madaling kabiliban ng Ingles na parang di normal? Alam mo? Ito, alam mo? Alam nyo? Wala. Kasi nanatili pa rin sa tao ang utak kolonyal. Yeah. Yeah, ang gandang linya nun. Isa rin yan sa sentiment ko sa mga tao dahil minsan meron ako nakakakwentuhan tapos nalalaman nila na meron akong mga English na rap. Tapos parang, wow, Stig, ano yung rap mo to, no? Ganun, na parang akin tangin na. Dahil English yun, di ba? Pero syempre, hindi ko na pinapatulan na ganun, di ba? Pero, kumbaga sa dami ng Tagalog na sinulat ko na alam kong masastig ang talagang napansin nila yung konting English. Di ba? Na para sa akin, tangin na yung effectivity ko sa pagiging MC, mas nasa Tagalog talaga. Kumbaga ako aminado ako doon. Kumbaga parang 90:10 sa akin yun. O 100, absolute yun sa akin. Pero parang matik sa Pilipino, pag English yung rap, magaling eh. Pag may narinig kang Pilipino na English mag-rap, nai-impress ka agad ng casual eh. Diba? Na parang, okay, ano bang... So, yung sarap lang ba ng dahil English? Lalo na kung medyo western sounding ka mag-English, parang mas magaling ka na ba? Yung ba talaga sukatan, di ba? So, ano yan, malalim ang uka sa utak ko ng ano na yan, yung thought na yan. Val! Pilipinong hilaw! Kakagaling ko lang sa Liga nyo last month, parang nananabik pa. Pwes tuloy natin yung kwento ngayon sa isla, tumatawid ka. Pabaho na naman yung pulo sa produkto ng flag na naipresenta. Kasi kung naisulat ka ng Rizal, ikaw yung malansang isda. Ibang lahi nasa labi, kaya dapat masita. Mabubulgar yung mga nais pag-abante mag-iba. Total gusto mong sumikat, mabalita sa iba. Magiging laman ka ng dyaryo pagtapos kita gawing tinapa. Gusto ko yun. Madali ka lang madidispatcha.
Yan ang sigurado kalaunan. Itong malansang isda di magiging tinig sa lalamunan. Lakas. Kung paano nyo ginamit yung idiom na yun, no? Hahampasin kita ng bakal, bote, di ka malapit matugan. Kung ang tanging trademark mo lang maging kalakal ng dayuhan. Di marunong magmahal, ibang wika binipita. Di lang sabat na ituring kang hayop, dapat pinuputulan ka ng dila. Kasi sa lara... Ano rin yun pa rin, no? Umiikot pa rin siya dun sa angle na yun. Kahit sa banda, sa metal, minsan may mga nakakakwentuhan akong underground na banda. Yun din yung sinasabi ko na parang, syempre by default, sanay tayo na English na narinig natin. It doesn't mean na hindi mo dapat subukan na Tagalog. Parang merong pagka, alam mo yung typical na na pagiging elitista na kailangan English. Class, di ba? Nagkakaroon ng division segregation, kung ano man, di ba? Pero, imagine niyo pare. Kunwari metal naman. Narinig mo nag-i-English, pero hindi rin naman okay, di ba? Gawin mo na lang ng Tagalog, di ba? Ganun din sa rap. Alam mo yun, kumbaga, masyadong na-e-echepuera yung Tagalog. Tapos karamihan naman sa atin, talagang mas fluent sa Tagalog. Sa Filipino. So, ba't hindi natin maximize yun? Kasi yun yung totoo. Yun yung natural. Di ba? Hindi ko sinasabi na walang gagawa ng English na kanta. Di ba? Gawin nyo. Pero maraming gumagawa rin ng English na kanta na hindi nagiging effective. Dahil mas sa katotohanan lamang, mas pantagalog ang dila. Di ba? So, isa yun. Tsaka yung, syempre, pagdating sa pag-express, kung talaga namang mas hindi ka fluent sa English, tas try mo mag-express ng kung ano man, thoughts, emotions mo, limited ang vocabulary mo. Kumpara sa Tagalog o sa Filipino, na mas ma-express mo. Diba? Kaya kapag kunwari, mga imigrante kapag galit, normal na yung mother tongue Kasi putang ina, iisipin ko pa ba, itatranslate ko pa ba, parang ganun diba? So, yun lang. Ang gandang silip nito na ma-address. Yun. Hindi, alam mo yun, hindi siya hate sa mga nagtataglish. Nagtataglish din ako lalo sa battle Pero, hindi siya minus ang Taglish o ang English, hindi siya minus. Kapag hindi effective, dun siya nagiging minus. At hindi lahat na nag-i-English effective. Parang ganun. So, yun lang yung point ko dun. Ang laro, ikaw yung pinakapano. Yung mother tongue mo, pokpok nung sinakop ng kano. Nung sinakop ng kano. Tangina. Parang ano yun, gusto ko isipin na nanganak yung anak yung punchline na yan ng Mother Nature ko na ribat. Diba? Parang similar yung pagkakagamit, yung pagkakalaro. Pero effective, ang ganda. Yung mother tongue mo, pokpok nung sinakop ng kano. Puta! Layered siya, di ba? Hindi siya basta lang, so astig. Yung mother tongue mo, pokpok nung sinakop ng kano. Galing. Mga tinapon ng banyaga sinuot ng katauhan. Pinili magikalat sa sarili niyang lipunan. Paalala, di palagi may pera sa basura o panindigan ng katayuan. Kasi di lahat ng patapon napapakinabangang kalaunan. Kasi, san ka madaba, Lord, at pangatata ko sa mga daladala ay walang napala at wala rin pasa. Mapakana mo, panakapa ko para madala ka ng tangin na kati ng bati bagati sa ko. Patong, ramo, pinampalos sa mo, atong, mata, malalaman mo pagtapos wala. Kaso, garang, ilang paso, di mo to kaya ng Ingles at di mo kaya kagtong Tagalog. Woo!
Lakas. Kasi kahit anong English mo, di mo kami Ano lang, siguro mas konting linis lang sa delivery dahil kagaya nun, mahirap intindihin, no? Hindi ko alam kung dahil ba sa venue, tingnan mo yung mga dingding ng venue, no? Container yung sa truck siya, no? 'Di ba? Containers. Gawa sa bakal, malakas ang echo. So factor siya kapag nag-battle kayo. Kapag salita ka dyan, iba yung bounce ng boses mo. So, mababalik tayo dun sa pinupunto ko nung kailan na isang battle sa ahon eh, 'di ba? Rinig mo yung reverb, natural reverb o yung reverb nung basta rinig mo yung talbog ng boses eh. So, parang maganda na anticipate ng MC kung saan magbabattle para i-cater yung para i-tailor yung material niya doon, di ba? Although ang ganda ng flow na yan. Ano ba? Dapat mas mabagal? Parang yun ang lagi solusyon eh, no? Dapat mas mabagal para mas klaro. sakop. Alam naming mas isa kang tutan, mas masarap ongol ng Tagalog. #support local. Saksi yung mga avid fans. Natitiis nila Pinayflix kahit maraming ads. Wag mo alam. Topic. Kasi kahit anong English, pero kung di ka nag-i-English, tsak mababahalaga, walang dunong. Kumbaga sa pera, yung $1 malaki agad sa peso, alam mo makakatulong. Kaya mas pinili mo maging spoken in dollar, wag mo nang itanggi, just move on. Alam na namin, shit. Ulitin natin. Dilagay. Maski sa pera, yung $1 malaki agad sa peso, alam mo makakatulong. Kaya mas pinili mo maging spoken in dollar, wag mo nang itanggi, just move on. Alam na namin sa western ka lang nagpapadala. Yun. Pero ano, sa western ka lang Yun ba yun? nagpapadala. Yun. Pero kung ganyan ka na lang ba mga tao, di malabong marinti. Ikay ni nga sugon, magkaiba tayo ng sindi. Sobrang boring mong kalaban, aminin mo man sa Magkaiba tayo ng sindi. hindi. Nakakabato ka palagi sa sobrang adik sa puti. Pwes ako tutunan ng pananalita mo, galingan mo kumanta. Wala nang ambak, di nang mananamagta, at mananapalpat, mananalamta. Mas lalong tutugma yung accent ngayong mapapaslang ka. Kasi bilang panatang makabayan itong foreign soccer, masasampal ng gusto. Nasa tahanan ka ng aking lahi at nadanak ang dugo. Sakto yung imahe mong suot sa naratibong nabuo. Kasi kung estilo mo important, ikaw yung babagsak sa pulo. Kasi parang Aristotle pamulis to pagka-load ng Glock. Tutumba to sunod-sunuran sa Donald Trump. In general, walang bawi, nagka-back on the spot. Walang shall return na makikita, parang Douglas Mack. Douglas Mack eh, no? Di ka nababagay sapagkat kung iba ang inaangkat at doon ka nakagapos. Pananagutan ko aking nasasakupan, mapalupa man ulaot. Kaya kung ano man ilabas mo sa bibig, ipabalik ko pagkatapos. Nasa pulo kita, boss, magtagalog ka ng maayos. Tayo mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bigyan ko 9 points si drop-off doon. Drop-off tuloy. D-Prof. Bigyan ko ng 9 points. Okay siya effective. Marami siyang punchlines na para sa akin effective. Utak kolonyal. Yan, pinuntosan ko yan. Ang gandang kumbaga yun yung laging direksyon niya. Tangin na mo Eto, titirahin kita tungkol dito ngayong round. Eto yun. Ang ganda ng angle na napili niya at ang ganda ng kung paano niya in-exploit yung angle na yun. No? Tapos yung malansang isda, tinik sa lalamunan. Galing. Yung laman ng dyaryo, ginawa kitang tinapa. Putang inahanep. Tapos yung tinik sa lalamunan. Iba pa yung malansang isda. Yung kay Rizal pala yung una. No? Rizal, malansang isda. Tapos yung tinik sa lalamunan, isda nga. Na tinapa. Tapos pinuputulan ng dila. Dapat dito pinuputulan ng dila. Tsaka yung mother tongue pokpok no sinakop ng kano. Ayos yun. Sariling lipunan, maging cancer sa sariling lipunan. Ang gandang laro, no?
Di kaya kahit Tagalog na scheme, yung tarat, tarat, tarat. Gumaganon-ganon siya. So, solid yun. Magkaiba tayo ng sinde, yung Ningas Kugon. Solid. Ang ganda kung paano nyo laruin yung ideas niya, no? Tingnan natin round 1 ni Val. Bad, pakinggan natin! Game! Game! Yo! Val versus D-Pro. Debut ko dito, I hope my shit to be a learning thing you will know and to be at least educational. I am more than a rapper. Hanep. Nahiya naman ako dito bigla. Tinapat niya si Val sa rapper na low tier ang hassle to check the stats. I'm a professor, certified professional. But I guess it doesn't matter. Ron Reyes aka D-Prof. A fake MC. Yung proof na kilala ko magaling. Tropa ni Slim Shady. Wala akong choice kundi panoorin ni ilan ng mga battles mo. Congrats! Napatunayan mo sarili mong waxit to. Hasta at porma mo pa lang, alam mo nang lumakit na hubog to kaka Android. Malamang memorize na to lyrics ng Stupid Love soundtrack to ng bata naka-loop na Banyo Win. Halata lumaki ka sa pamilyang DDS. Duterte supporter yung pagdidiri ko sa'yo, di ma-measure. Sinay ko show source mo, takita ko FB na bako mo, guess what? Si Duterte kanyang profile picture. Bring Duterte back home! Tanginang yan. Ron Reyes, sa sobrang bobo mo, kaya mo lang aralin criminology. Kung may potential ka talaga, that PMAR ka, pero wala eh, bobo eh. Ano ba asahan ko sa'yo? Pinalaki ka ng pamilya na mababang values. Chinek ko rin FB ng papa mo, may post siya doon na proud na siya, di nagsasabog, adik ka nagbago. At may comment pa doon mama mo na, proud ako sa'yo, darling, tuloy mo lang. Sabay Bible quotes, labo. Anak ka bad trip pa, kailangan ko mag-rap sa'yo, kahit wala ko sa'yo interest. Ito'y parang trabaho lang, you just have to do it either less. Renz, putang ina tong binigay mo, is this your best? Parang lang tong rapper na 3GS na tinapat mo kay DMX. This bitch is meaningless. This bitch is meaningless. Ako, si Casper, si James sa batch namin parang DJ Khaled. Cause we the best. Kayo ng mga grupo mo, mga weirdos. Ay. Sorry to say, mga illiterate. Tanga ka na. Habang buhay, wala ka nang magagawa but to live with it. Facing me was your choice, you wish you never did, your biggest regret. Plus, I'm LeBron James, you bitch, I call the play, I shoot, I drive. I'm a triple threat. Renz, bakit rapper na yung common sense rapido? Kung maraming pera talaga yung si Sharon, at pinapunta mo na dito mula kanan na si Prince Camila yung pinaglaban para naman maging classic to. This bitch doesn't fucking know. This bitch doesn't fucking know. I have proved it right. Di ba nga sabi ko, galangan ko parang LeBron James? Yeah. Kaya to kahit 5 pa bumantay. Kaya dapat ako versus Nasha Uno Mas Prince, si Randy Pro. Bring all the best of you guys. Me versus everybody. Ito'y welcome to hell and bring all of the fire. Parang King Kong sa katerbak ng mga tuta, mga wat, ng mga papis. Aapakan ko, tatapakan ko pa ulit-ulit na parang start ng wasak na Ducati. May budget to, boy. Alam mo ba nagsitaas na presyo ng bilihin, dami ng tao, walang trabaho, di pa nagkakaisang lahat, talaga nakakapunyeta. Krisis na buong mundo, walang dapat panahon tusig mga laan ng mga tulad mo anak ng puta galing sa pukin ng inak may biyak na walang kwenta. Kung hayaan nyo ako na gawin ko gusto ko dito, di nyo na ito maririnig at makagilap. Hahampasin ko at lulumpuin sa may tuhod sa hita, sa batok, sa balikat. Tatadyakin ko pa hanggang sa lumuhod sa pawis, dugo, nervous na nakikita. Galang politika na Pinoy sa kapwang Pinoy. Walang luna. Papadusahin ko to sa hirap. Mga bars mo generic, general. Mga bars ko top matrix, literal, pag general. Extra ordinary extraterrestrial, pati Diyos sa akin napapaluha. Di pa ako tapos, boy. Dito pa lang ako nagsisimula. Time! Ayos. Bibigyan ko ng 3 points si Val na sa first round niya. Duterte profile picture pero hindi tugma yun, sayang. Pero pinuntosan ko pa rin.
DMX, sa 3GS. Ang ganda sana ng line, pinuntusan ko pa rin, pero kung ako kalaban ni Val, irerebatan ko yun na patay na nga si DMX di ba? Parang tsaka yung Matrix, sabi niya pang general, basta yung ganun laro, pinuntusan ko na rin. So 3 points, malinaw na kay D-Prof yun. Ewan ko, hindi ako nagbasa ng comments, hindi ko alam kung sino nanalo, hindi ko alam kung sino yung gusto ng mga tao, wala ko idea, pero sa napanood kong yun, malinaw sa akin na kay D-Prof yung first round. Live, ano ba? Check! Okay na, nakainom na ng tubig, puta. Yo, check! Bilang bisita, bilang paggalang sa bisita, malinis hinanda kahit masyadong makalikot. Mga beso hinihilot, makakatulog ka sa limot. Bibigyan kita ng magandang accommodation, wala nang pasikot-sikot. Sigurado agad yung 5 stars sa ulo mo iikot. At speaking of review, naging pabaya ka na daw kada battle, kaya respeto din na tulad ng dati. Pero kung iisipin mo na pag-iwanan ka ng sarili mong batch, mukhang mali ang mensahe. Kasi ang dunong ay di nakikita sa agwat ng kaklase. Humihinto ang paggaling kapag natutong makampante. Kayo na nakontento. Yan ang tingin kong laging sakit talaga. Hindi, ano siya, yan ang sakit ng isang creative na tao no? Kapag naging kampante ka, hindi mo na gusto i-push sarili mo, doon nagkakaroon ng decline Kailangan mo talagang kahit hindi naman sobrang tulak, di ba? Pero laging paangat ng paangat Parang yun lang ang tanging paraan dapat di ba? Kaya nga, lalo sa battle rap kaya mahirap isipin na hindi na makakasabay si ganito o si ganyan. Parang dapat di ba? Dapat hindi na pag-iiwanan o kaya pa rin sumabay dapat. Ewan ko ba. Pero bilang artist, naniniwala ako na kumbaga yun talaga yung direction. Sige, wag na tungkol sa comparison sa iba o wag na ganon. Pero bilang artist lang, sa tingin ko dapat laging may kung ano mang one-up, paangat ka ng paangat. Ganon. Pero tingin ko lang yun. Feeling artist lang naman ako. Ito ka sa na-establish matik din na lumago. Pero huwag ka magtaka sa pagbabago ng anyo. Galing ka sa Baguio, dapat mas kabisado ang laro. Na minsan pasyalin lang yung lugar, kapag bagong tayo. Isang inabando na, kaya sa pulo pumunta kahit di kinukumbida. May nagpaparamdam na sa'yo, ngunit di nakaba, kundi mga di ginawa at pinabaya. Piruin mo, tourist spot ka din, parang diplomat hotel o sinuyod ko. Kasi bukod sa inabando na, parehas lang kayong minumulto. Walang kaso dyan kung nabalot ka ng takot man. Paulit-ulit lang ang storya ko na pagmamasdan. Kasi bilang taga-Baguio, porti ka ng iyong masasakang Val. Kaya saglit lang din yung pagsikat mo, parang carrot man. Kaya kung nais bumaga, udulugin na salbahe. Total nakaabang ka na lang para matalo palagi. Sakto meron ako mapupuntahan at kasya ka sa bagahe. Total sanay ako na may pasalubong na finu-food trip sa biyahe. Ibig sabihin na sa dulo ka ng dila ko palagi. Hindi na matahimik. Kasi pag sinabing inconsistent, palagad ang maiisip. Oo, meron kang suwag. Kaso yun lang, wala nang ibang madampot. Parang marunong ka mangakit pero di ka marunong kumantot. Parang di ka marunong kumantot. Paano? Nakahawak lang sa pantalon niya ng ganun. Sabay pa lingon-lingon. Ulul, wala kang patutunguhan kung parang maliligaw ka sa napili mong nasyon. Kahit sa manarisim lumipaw na di mo kayang mag-adapt sa kahit anong panahon. Kung ang tanging kayang i-adjust lang ay sariling pantalon. Kayang i-adjust lang ay sariling pantalon. Kung ang kayang i-adjust lang ay sariling pantalon. Di ba galing na rin sa bibig mo na di nabibili ang suwag?
Kaya kung yan ang dala mo, kukulangin sapagkat kung di nabibili ang swag, di rin mabenta sa lahat. Kasi di mo pwedeng ialok ang isang kaya mong gawin sa lahat ng mga bagay. Di mo pwedeng bentahan ng bigas yung may sariling palay. Kung isang Palayan din sana, no? Sa tingin ko, palayan. Pero ang ganda ng line, puntos yun sa akin. Yung pwede bentahan ng bigas ang may sariling palay. Whew! Oh! Namatay isa kong ilaw. Yaman na siya, pare. Dilim tuloy. Yeah, solid. Parang for the kill to si D-Prof ngayon. Ewan ko kung paano siya dati, pero sa laban na to, putang ina, medyo matindi ang kailangan gawin ni Val para makabawi pa. kung may isang, di mo pwedeng bentahan ng bigas yung may sariling palay. Kung isang di sapat na may isang mabigat ka na dala upang manatili sa hanay. Kasi kung isang kamay lang ipang mabuhat, talagang nakakangalay. Woo! Tang ina. Ulol, di kita sasabihan na mag-bounce back. Kahit kailangan mo yan. Kasi magkaibaan ng trend sa may husay na di nagpapalamang. Pakinggan mo ng maayos, wala kang prime, wala kang babalikan. Di ka naman naging malakas, Val, tunog bago ka lang. For the kill. Tunog bago ka lang. Kaya kahit anong hirit, di ka na kaya kahit anong pilit, di ka na tinatangkilit na lahat. Mga uploaded mo na hirit, di na sinisilip madalas. Pero makakatanggap ka pa rin ng engagement na siguradong malakas. Kasi mabubugbog ka pa rin kahit wala nang nag-aabang sa'yo paglabas. Sakto, program binig. Tang ina. Hindi ko pupuntusan niya, pero tang inang line. Ang diin eh. Tang ina mo ka. Ganun yung dating eh. Sinagasaan na, inapakan mo pa pagkatapos eh. Gaya unting aral ng saglit kung paano pumatay na may tulong pabalik. Tanggapin mo itong suntok, ngunit bilang palapit ng itong abandonadong na-establish batauhan na ulit. Ay, paano ba? Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points kay D-Prof second round. Yung 5-star na umiikot sa ulo, pinuntusan ko yun. Pag natutong makampante, ang gandang butas eh. Parang tangina mo ha. Eto ngayon ang papasukin ko. Diba? Tapos yung minumulto, di marunong kumantot. Di mo pwedeng bentahan ng bigas ang may sariling palay. Tapos meron pa siya yung sunod niyo, yung nahanay, tapos nakakangalay. Isang kamay lang ang bumitbit, siguradong nakakangalay. Tangina. Trip ko yung ideas ni D-Prof. Ganon, kumbaga parang katribo ko siya. Ganon yung pakiramdam sa akin ng kung paano siya mag-isip, kung paano siya magsulat. Ganon. Pero, ewan ko, baka hindi niya gusto na ganon yung sabihin ko. No? Pero, yan, okay sa akin yung niya. So, 6. Tingnan natin round 2 ni Val. Good luck, yo. Pakinggan natin. Tanga talaga to. Walang pinagkaya pa sa pinanood ko ng mga battles mo, so I confirm. Watch it to. Nagtatali-tali na po kanwari. Mga kalaman, halata naman ako kaka-cellphone, kaka-Facebook, kaka-internet. Pinanood ko battles mo, habang mag-set up, next battle pa yung punchline, tapos yung punto sa dulo, wala. Not even a single sense. Not even a single sense. I think this bitch is dumb. I think he really is. Pilit na mga tira, pilit na inaabot na parang walang tilirit.
Para kay si Robert Padilla sa tuwing may press con sa Senado, ang tanga mo sa camera. Walang identity na bitch, pasalamat ang kay nasa kundi wala akong style sana ginagamit pa. Yung agwat natin malayo pinagkaiba. Ikaw ay grade 1 mathematics habang ako'y complex algebra. Habang ako'y complex algebra. At sabi mo sa laro mo, isasabi mo sa isang laro mo, passionate ka sa laro to. Huwag ka nga, plastic ka. Ako dedicated na superstar na baliw sa laro, Chris Benoit. Ako din, Chris Benoit. Kung naging palabas to, ako si Piolo P, ikaw si Jake Cuenca, Tito Ortiz versus Leonardo Machida. At nakita ko FB ng mama mo, alas 8 ng umaga nasa kusina. Alas 8 ng umaga nasa kusina, nagsuzuba na ka live, feeling content creator. Sabay dumaan ka sa video, ma, ano ulam, may almusal na? May hotdog dyan, Kuya Ardi, nasa dining table. Nakina, niulan yung hotdog, tapos titin mo, Ardi. O, di sa pagmamayabang, ulam namin simple lang, itlog lang. May kasamang steak cooked medium well with the sides of avocado. Yun ang pala yung stock ko sa bahay. Huwag nyo i-add sa Facebook to, pare. Ginagawang angles yung mga ganon. Jajar na kung jajar, pero mukha kang processed food on mat. Bira makakain kay Top Seed. Naman ng rep isang kilong manok, tas 5 pa sila nag-hati-hati. Pag yung ulam adobo, kailangan patagalin pa ng 1 week. Pag nakakain ko ng resto, picture-picture, sabay po sa FB, sa Miley, sa Warfix, kahit yung order lang ay iced tea. yung damit mo sa batin, yung damit ng buhok mo sa sinusuot mo sa bata, sinusuot din ng papa mo. Palitan sila ng outfit. Pag lumalabas kayo lahat ng pamilya mo na sumakay ng jeep, pakiramdam nyo na parang nagpa-family outing. Yung mama mo si Eliza, batak na yung mukha, kakakojik, mga whitening, sabon nyo panglaba, panghugas, pangligo din. Yan ang hygiene. Yan ang hygiene. Puro pa, pakata. Puro pa sakali pang parami na dinadalang sa araw, arte pagkasabi. Still na itong ginagamit si Mr. Munoz pa may-ari. China ng galawan, gayang-gayang pagkayari, mula bars, multis, cadence, daling-daling, multi-dilim, tapos yung punto sa dulo, katumbas lang, ay tae. Katumbas lang ay tae. Nakadunggalo, nakagasta trip pa. Mukha naman dunggalo starter pa. Pakiramdam ata nito, damor na pagilid yung cup, damor ka na hip-hop. Wait, kamukha ni Giro Manyo, baduy mo very whack. Bibigyan kita ng real life advice based from experience. Gawin mo gusto mo para. Live on how you wanna live. Time is wealth. Kaya pinabibigyan kita ng oras na parang ako'y aktore na nag-study ng bars. Stop hanging out with the bitch friends that you got. Huwag ka sa kanila sumugal. Because the bitch friends that you hang with also defines you of who you are. Sa Hindi tayo libat, tayo ka na. Bibigyan ko 2 points si Val, no? Yung walang tiririt, astig yun. Pilit inaabot. Parang ganun. O, pilit yung mga tira. Thank you. Bumalik. Tsaka yung algebra. Grade 1 mathematics sa complex algebra. Parang ganyan. So, pinuntusan ko parehas. Round 3, spata natin D-Prof. Let's go, man. Hey, Salamat sa payo, tatalino. Yo! Ito, ano kabaryo mo? Yo! Hinahype ka ni Sai, hinahype ka ni Rayan sa style mo na authentic. Kahit mukha kang may Down syndrome na nagpapaka-skeptic. Bilang bisita, di ka mawawalan sa una mong pag-testing. Iya-hype ka rin ni Shernan, total mahilig niya mang-hype ng autistic. Kaso tinira mo si Rayan, si Zayt, kasi para sa'yo, dito sa papakanilang binigay para galingan. Si Val, di marunong umappreciate ng trato. Siya na tong pinapakain, tumitira pa ng amo. Hindi sila nagkulang sa paghain kung nagtataka ka gago. Sadyang di mo lang kita tarantado kasi nakatingin ka sa ibang plato. Let's go, D-Prof.
Tangina. Imbis magpasalamat, inuuna pa insulto. Imbis galingan sa laban, inuuna pa diskurso. Walang respeto sa ugat, pati na rin sa pinatubo. Nakikinabang na lang sa bunga, umiihi pa sa puno. Ooh. It's over. Alam ko hindi mo yung pansin. Paano naka-shades ka palagi? Kahit tagabi o natutulog ng tanghali. Di na natatapos. Kaya paano ka makakapag-reflect kung di mo maaninag buo halos? Maliwanag ang katotohanan, ngunit masakit sa mata pagtapo. Paano pa ngayong kaharap mo na ako talagang mag-shades ka lalo? Kaso di siya nag-shades. Kaya mas makikita niyo yung mga akala niya malabo. Tulad ng wala kang future sa battle rap, hinahype ka lang ng tao. Mga eksaktong pananaw, walang maling galaw, walang magre-reklamo. Kasi pag prof ang nagbigay, matatanggap mo tamang grado. Let's go, man. Oo, naaninag namin. Ikaw yung nauna sa tuktok. Ikaw yung tinanim sa Baguio at tumubo sa bundok. Kaso agaran ng kinuha kahit di pa nga hinog. Kaya kung napitas ka ng maaga, madali ka na bulok. Totoo ba yun? Maganda yung line, puntos yun sa akin. Pero, sa totoo lang, kumbaga, bilang nag-uusap tayong totoo ba yun, pare? Ganun ba? Kapag pinitas ka ng hilaw, mas madali ka mabulok? Kapag bumibili kayo ng prutas, ganun ba talaga? Yung hilaw yung mas madali mabulok? Kasi gusto ko malaman, para alam ko mas bibiling kong prutas, di ba? Hindi ako sigurado kung tama eh. Pero yung line, yung poetry ng line, ng buong scheme, ganda eh. Kaya puntos yun sa akin. Pero gusto ko malaman yun nga, yung katotohanan doon, yung science nun. Talaga bang fact siya, scientifically proven ba yun? Ibig sabihin yung pagsama raw sa akin, delikado sa halip. Parang prutos na nagsama lang sa iisang silid. Baka tulad daw sa iyo, kaso malayo diferensya ko kung paano mag-isip. Malabo na mahawa, di tayo magkadikit, di tayo magkatulad mo. Lalo kung maali ba, tibay ng paang lumalakad sa lupakan kahit sa baka makikita na iwang ka na Val dahil ang Val ay matagal nang hiwalay sa Bulacan. Valenzuela. Kasi kahit naalagaan na, yung sakit di pa rin naagapan. Walang maayos na handa kada ros, may kakulangan. Di ka matutulungan ni Ryan M. sa pagbigay ng magandang laban kung nagbubulag-bulagan. Kasi walang kwenta ang spotlight sa taong ayaw maliwanagan. Kaya every month siyang may battle. Wow! Val, di yan kasipagan ko namamataan. Nagdadagdag ka lang ng gawain na di nagagampanan. Huwag mo kainin lahat ang nasa harapan kung kinakailangan dahil di parehas ang gutong Val sa taong nalipasan. O di... Sakit sa ulo yun. Di sukatan ng pagsugod ng sugatan kahit naghihingal ng tupa. Ang tunay namang dirigma, di takot mamahinga dahil may nakalaan sa kanya para makuha. Ito'y kwento ng parehas sa talo sa trono, di ko ikakahiya yung puta. Pero maingit ka sa enerhiya ng tao, nagpagaling muna. Kaya... Hapasin ko yung bulbulan habang dinadarag ang laro mo. Yung manalangin ka na lang. Pwede kayo rito. Alam mo na kasi. Inom muna ng tubig, pare. Yung manalangin ka na lang na sana di nagkapagputo. Ulit niya. Saan galing? Sa dito. Saan? Sa punto. Hindi ko matutulungan na rin M-Site sa pagbili ng magandang laban kung nagbubulag-bulagan. Kasi walang kwenta ang spotlight sa taong ayaw maliwanagan. Kaya every month siyang may battle. Val, di yan kasipagan ko namamataan. Nagdadagdag ka lang ng panibagong gawain na di magagampanan. Huwag mong kainin lahat ng nasa harapan kung kinakailangan. Dahil di parehas ang gutong Val sa taong nalipasan. Oo, di sukatan. Di sukatan ang pagsugod ng sugatan kahit naghihinga ng tupa. Ang tunay namang dirigma, di takot ng mahinga dahil may nakalaan sa kanya para makuha. Ito'y kwento ng parehas sa talo sa trono, di ko ikakahiya yung puta. Pero mainggit ka sa enerhiya ng tao, nagpagaling muna. Kaya pahampasin ko yung bulbulan habang dinadarag ang laro mo. Yung manalangin ka na lang na sana di nagkataputo. Di na to usapang kampyonato, hinawasak ko bungo mo. Wala kang paki sa corona, iba pinapatong ko sa ulo. Saluhin mo bawat pagsak.
na balik niya, no, na nakuha niya yung bola ulit. Pagtama, saksak, baga, pangkat, sama, sapak at panat, kapat, sandata, dapat, sasama, pagbagsak, wala na. Hanggang si Val maging Val, rumeta sa Valhalla. Pero sana, huwag ka magmukmok sa ginawa kong argumento. Wala kang kailangan na punan, di mo kailangan na pumelo. Di mo kailangan na bumawi sa patnaan na ikwento. Wala ka namang pagkukulang, Val. Di ka naman naging kompleto. Don DeMarco. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Damn. Parang posterized si Val sa performance ni D-Prof dito. Kumbaga, masyado tayong kailangan ng classic na laban, yung magandang salpukan. Pero minsan entertaining din yung ganitong one-sided. Kumbaga posterized eh. Parang basketball lang yan eh. Minsan yung kapag tambak yung kalaban tapos talagang binubugbog pa rin nung lamang na team, may beauty pa rin eh. Taina. Respeto kay Val pero wala eh. Posterized siya sa battle na to. Tingin natin round 3 baka nakabawi. Ay, hindi ko pa pala nasasabi no, yung mga kay D-Prof, yung tumitira pa ng amo. Yun, gandang ano nun. Tapos yung nakatingin ka sa ibang plato, umiihi pa sa puno, yung nakikain na lang pumitas na nga lang ng bunga, 'di ba? Nakiihi pa sa puno. Tapos yung tamang grado, D-Prof ang tapos yung madali ka ng bulok. Yun nga yung tanong ko kanina, no? Okay yun. Ayaw maliwanagan. Ba't bibigyan ng spotlight ang taong ayaw maliwanagan? Tapos yung taong nalipasan, yung gutom yun. Tapos yung taong nagpagaling muna. Yun, gandang ano rin. Iba pinapatong ko sa ulo. Tapos yung Valhalla, tsaka hindi ka naman naging kumpleto. Tangina, ano talaga yun? Parang pang-zipper ng body bag yun. Kumbaga yung kahit may round 3 si Val, parang alam ko na ang ina. Pero sige, tingnan natin. I'm sure maraming matututunan si Val dito sa battle na to. Yun. Tangina mo, Rodriguez. Kung hindi ka naman pumatay, I'll leave you headless. Pag nanalo ka sa akin, parang nanalo ng 645 Megalodo. Habang ako parang nanalo ng Swertes. Dapat sa mga tulad mong walang kwenta, pinapa-ambush kasama buong pamilya, galawang ex-congressman Arnie Teves. Iiwan kita parang kanta ng bandang The Course. I'll leave you breathless. Malupit na nga content at bars ko, gago pa ako mag-perform. Parang lubid na nga sa laki burak ko, tas masarap pa umiyot. Pag binalik ko yung liig mo, wala nang yung respond, malalamig ka na lang, di makakaporma, para kang ni-rape at hinipon and there's no one to help on. Puro ka pa ibento ng kwento. Sino ka si Stanley? Maluloko mo yung iba, but not me. Mas entertaining pa panoorin sa'yo si Martri. Sa sobrang galing ko, choke lang ang mapupuna mo sa akin, wala nang iba, I guarantee. Oo na, nag-choke ako lately. Been struggling the last 2 years. Pero never mo ako nakita bumulot ng phone na napakita ng rason, napakita ng loser na body language. I still stand true still. I still stand true still. Ikaw, alam mo mapupuna ko sa... Tangina, no? Ginastify...
umabot na sa punto ng battle rap na gina-justify nila yung joke. Eh. Sa'yo, marami. Isa na doon ang isa kang joke in a form of a body. Isa kang tanga. Sa kukote mo yan itatak. Makakalimutan ka rin ng isa kang tanga. Sa kukote mo yan itatak. Makakalimutan ka rin ng tao sa paglipas ng panahon. Sa kukote mo yan itatak. Nakalimutan nga ng tao yung flood control. Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? At bakit kumakrap ka lagi tulog ganito? Kung akala mo tulog gastig, gago tulog ka may sinto, sabay speech flow, pero cringe to, bibig mo, takip mo, baka gusto mo malumpo at ikay tatadyakin ko. Tititira ka pa yung bibigla mga banat, double time. Kaso na mahina, kung sa galing pa, pare, better go home by. If you think you're cool and nice, I think your shit is puro lies. Gusto mo ng rat-rat, ito brat-rat, brrrt, Columbine. Brrrt, mang Columbine. Maliban sa puro kang pamumuna ng mga wala sa'yo, namumukha kang insecure. Yan ang kanyang putak at tahol. Pag nag-i-speed rap ka, yung tongue twist, tunog dubidapta, parang spade na ng paraman ng sabon. Kinakain mo rhymes mo at syllables. Rapper na walang basic, dynamic at fundamentals, unbelievable. Alam mo mabuting kainin mo? Suck my dick and lick my balls. Balik tayo sa mama mo. Nakita mo yung pinya, nagbebenta siya ng sisig. Para mas lalo bumenta, nagla-live na naka-2-piece yung bihis. Guilty nga ako kasi pinanood ko at kung ano-ano tumakbo sa aking isip, pero effective din yung gimmick. Napabili din ako ng 5, di ko na napigil. Sinek ko yung comment section. Wala lang. Saya na mga viewers na nakakita ng sumasayaw na naka-2-piece na hatma. May nag-comment pa dun. Ang sexy mo! Gili pa! Nag-send pa ng stars yan, tapos pakyawan. Tingin na ko kung sino, pagkatingin ko. Jerome Lois Esguera pa nga, may nakalagay. Jerome Lois Esguera pa nga, may nakalagay pa na tapan. Suki ng sisi ka. Suki ng sisi ka. Lutang na. May nakalagay pa ng tapan. Yung may-ari nyo ng liga dito, si Shernan, second most viewed sa buong universe ng battle rap. Pero liga niya pinangahawakan, puro ang wawak, wala man lang may naka-adapt. Ang pupubo nyo. Sharon, idol kita. Gusto ko magka-TF ng 250k, milyones na views, baka pwedeng turuan mo ako. Time! Putang ina. Sabi na mga natin. About damn time, yo! Mula rapati ni... Tayo na. Columbine scheme, yun. Nagustuhan ko yun. So, malinaw yun kay D-Prof yung buong battle na yun. Tingnan natin sabihin ng judges. Wasakan 5 dito sa Pulo HQ, Pulo Magingay! Yeah! Hypebeat Black Manila, Real Jokes, Killions, RX Panda, Rap and Run. Yun, maraming salamat po sa inyo lahat at maraming salamat din kay Van sa pagdayo at pagsalang dito sa Pulo. Pero ang boto ng Orado, 3-0 para kay D-Prof. Salamat kay Kuya Shernan, syempre. Kuya Zay, para sa'yo. Yeah, thank you. Sorry sa... Tangin ang mga staff. Yo, Wangbo, binota ka si Val. Hindi ako judge. Yo, Rice, binoto ko si D-Pro, papaikling ko na lang siguro. Per round 1 binigay ko yung kay Val. Ang lakas ng round ni Val doon. Sobrang mga bars. Round 2, yun. Umaga si D-Pro, ang laki ng nilamang niya doon. Talagang baliwala yung round 3 ni Val. Kasi round 3, binigay ko ng tabla. Kasi ang galing ni D-Pro, kaso nag-choke. Kung di sana nag-choke kay D-Pro yun eh. Tinabla ko na lang, bali ang pinagbasehan ko yung round 2. Mas malaki yung lamang ni D-Prop doon para doon sa lamang ni Val sa kanya nung round 2. D-Prop! Mila Pictures, no? Bali, binoto nga pala si D-Prop. So, round 1, binigay ko kay Val. So, malinaw, pero pinakita nila yung dalawa nilang materials, no? Si D-Prop ay nag-flow, tapos magandang cadence niya. Tapos kay Val naman, ay smooth delivery naman at pagkata rin yung pagka-cadence niya. Kaso, binawasan ko rin ng punto si D-Rob doon dahil nagkaroon siya ng stutter slightly. Tapos sa round 2 naman, doon mas maganda ako. Feeling ko ito yung pinakamalakas na round ni D-Rob yung round 2 niya. Tapos round 2 naman din kay Val, more on semi-bars pero sobrang effective. Pero yun nga, binigay ko yung round 2 kay D-Rob. Tapos round 3 ay ito na nga, no? So kahit although nag-stutter si D-Rob, pero kung titignan naman yung punchline count niya, tapos mas maganda yung closer ni D-Rob kaysa
kay Val. Pero kung titignan niyo din, kahit lang. So parang nagtabla lang sila doon sa round 3. At ayun, binigay ko yung kay D-Rock yung round 3 kasi nga mas magandang closer niya. Although kahit nagkaroon sa akin. Yeah! Shoutout kay D-Prof Lacasio. Shoutout din kay Val. At shoutout kay Sharon at sa buong pulo na liga. Yeah. Si Baltz ata ang ano nyo, no? Representative nyo para sa Langit Lupa. At kung di ako nagkakamali, nanalo si Baltz sa first round niya. So tingnan natin. Kung anong kahihinatnan niya dito sa tournament ng Flip Top. So yun lang. Salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa ginagawa namin. Yeah. Gusto ko lang batiin ang Flip Top na mundo at ang mga kapatid ko sa Uprising, yun. Sana ayos lang lahat kayo dyan. Putang ina. At salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa lahat ng nandito pa rin nakikinig nito. Yeah. Peace tayo lahat, yo. Peace!